Sa buhay ko, marami rin akong pinangarap, marami rin akong ginusto. Naalala ko, nagkaroon na ako ng bahay, pero pinangarap ko pa rin makakuha pa ng kapiranggot na lote sa tabi ng bahay ko. Pero dumating ang pagkakataon na parang hindi naging maayos ang deal ng lupa. So doon ko binabasa ang gusto ng Diyos na maaring hindi ito ang tamang panahon. Ginusto ko ring mag-abroad, nagkaroon din ako ng chance na nakahanda na ang lahat ng aking dalahin at biglang may nangyaring aberya sa aking physical examination. Binasa ko muli ang kagustuhan ng Diyos na maaring hindi ito ang kaniyang gusto. Ginusto ko rin na magsilbi sa aking propesyon sa pamamagitan ng pagiging pinuno sa isang institusyon na hindi rin naganap. So binasa ko rin ang nais ng Panginoon kung bakit sa mga pagkakataong yun ay hindi niya ito sa aking binigay. Ano ang aking mga naging realisasyon? Una, alam ng Diyos ang ating pangarap. Mahal ako ng Diyos. Alam ko nababasa niya ang ginagawa ko araw-araw, ang iniisip ko araw-araw at alam ko na alam niya kung ano ang gusto ko. Kaya kahit hindi niya yun binigay, ako ay nandun pa rin sa motibasyong nakikita ako ng Diyos. Nakikita niya ang mga pangarap ko. Nakikita niya kung ano ang ikaliligaya ko. Pangalawa, alam niya ang mas makabubuti sa akin bilang anak niya. Naniniwala ako na kaya hindi niya pinagkaloob. Maaaring inililigtas ako sa mga pangyayaring hindi ko natatanaw. Naniniwala ako na siya ang higit na nakakaalam kung ano ang mas makabubuti sa akin. Kaya kahit ako'y nangarap, hindi niya ito pinagkaloob sa ganung panahon. Pangatlo, baka nga hindi ko kaya. Alam mo, pag tayo nangarap, malakas ang ating loob. Pero ang Diyos, masikit niyang nakikita ang kakayanan natin. Maaring hindi ako handa physically, emotionally, spiritually, dahil nga siya ang higit na nakakaalam kung kaya natin ang ating pinapangarap. Pang-apat, alam ng Diyos ang ating destinasyon sa buhay. Lagi kong sinasabi, hindi nga natin pinangarap at nirequest sa Kanya na ilabas tayo sa mundo. Pero ito tayo, lumabas tayo sa sinapupunan ng ating ina. Walang nakaalam nun kundi ang Diyos. Kaya sa umpisa pa lang ay naniniwala na ako na meron tayong gagampanan at meron nakalaang patutunguhan. Hindi dahil sa hindi niya binigay ang aking nais ay hindi niya ako mahal. Hindi dahil sa hindi ko nakamta ang aking pangarap ay hindi niya ako itinatangi. Dahil naniniwala ako na merong nakalaan sa aking patutunguhan. Pag inisip ko to at inunawa ko, mas nagiging maligaya ako sa buhay. Oo, nangarap ako sigun sa aking kaalamang kakayanan, pero mas higit na alam ng Diyos. Oo, nangarap ako at alam kong pag nakamtan ko ang pangarap ay magbibigay ng kaligayahan. Pero alam ng Diyos kung makabubuti ito o makakasama sa akin. Masigit akong liligaya kung uunawain ko na sa tamang panahon ng Diyos magaganap ang tunay na ninanais niya para sa buhay ko. Sana ay na-inspire ko muli kayo. Ito ang inyong kaibigan, si Bro Jonats, sa isa na namang Bro Jonats Tip Talk. Hanggang sa muli!